So, ito yung bagong version ng Viperman 150 Fi. So, ito yung mga nabago sa kanya. So, unang-una, syempre, dito sa tambutso, meron na siyang sensor, oxygen sensor. Then, yung rectifier niya. So, ang naging rectifier niya ay 2, 4, mga 5 waring na siya. Tapos yung busi niya, stock pa rin. So, sa ignition coil, yan, nagkaroon na siya ng pagbabago. So, ito na yung itsura niya. So, ground and positive supply. So, yan. So, ito naman ang itsura ng kanyang injector. Yan. Diretso na siya doon. So, tingin ko ito lang ang medyo mahina sa kanya. Dito. Kasi ito, masyadong mainit. So, ito naman ang size ng throttle body niya. Yan. Hindi pa tayo. So, wala pa rin pagbabago dito sa manifold niya. Meron pa rin siyang adapter. Yan. So, same pa rin ang air cleaner. So, ito lang nabago sa kanya. So, saan nakalagay ang ECU? So, dito pa rin siya nakalagay sa gilid. So, dati ang CDI niya dito nakalagay. Ngayon, dito na siya sa harapan. Sa may swing arm. Then, ito na yung mga fuse. So, ito yung saksakan natin ng scanner. So, ang fuse niyan, so, sa makina, same lang naman siya. So, ito yung fuse niya sa ilalim. Nasa gilid. So, ECU, OBD scanner. Tapos, ito yung relay. Ito naman yung isa fuse. So, same lang. Dalawang fuse lang naman to. Yes. Yan. Dito lang din siya nakalagay. Yan. Dalawang fuse. So, yung mga nabago naman siya sa old model, siyempre, itong sprocket, maliit na siya. 42. So, yan, 42. Then, yung kanyang caliper, yan. Ito na yung design ng caliper niya. So, napakalapad na. Same din yung kanyang display. Tapos sa likod, nagbago na rin siya. Wala na siyang korte, bilog na lang din. Ayan, naporma na siya. Oh. So sa rim, ganun pa rin sa mags. Sa switch, parehas lang.